So marami kayo nakakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bas-bas, yun ang problema. Bas-bas from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So walang naging basbas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Kanina po may mga statements no sa House. Ang daming PR, several nga. congressmen against Okay you lang. dahil po dun sa mga Okay nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the Speaker did not act alone. They have the support of the Speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez? Gano'n nakalalim? Wala namang personal dito. Wala namang family feud. Kanino man. Kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby. Walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan. And yet, we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw. Sabi nung iba, yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Masaya yung debate kagabi. So, ewan ko kung bakit yung aking kalokohan, siya pa yung na-pick up ng lahat. Pero pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga, dahil medyo controversial yung inyong naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Deadma ang turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Sabi ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at wala namang pinipilit at sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan, nako. Di ganyan, wag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Ano ho yun? Dahil may nakuha kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker?
Matindi yung ugong pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na silbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Bakit ngayon na iiba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So, ma'am, marami kayo nakakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Pero hindi dumating. Ang bus-bus, yun ang problema. Bus-bus from the palace? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So, walang naging basbas. So, yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara. At tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13 justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, abang ay yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko. Malabo na yun. Malabo na yun. Magti-TRO ba naman, temporary relief pa ba naman ng, sabi na nga Wala namang, wala naman na, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang observation ng ilan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan Matagal na rin Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July 25. Oo. Kaya nga. So, nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami Talaga naman last hour of the last day Talagang nag-recess. May election pa. Anong gagawin mo? Ay, mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin Hindi ko nakita Tuloy-tuloy nga ako Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero bali wala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo And then, ma'am, sinasabi Pero wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong botohan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment?
Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung Kamara. Lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. And then before Mean, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay VP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So, hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So, I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore. Okay, Mean. Mic drop. Sige. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Yung Wala body- naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote. Text-text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino po nagpadala? Si VP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe you know anything about the conversation po? Basta salamat sa Panginoon. Yun lang. Last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC. Kesa daw Tama. dinismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na nakatable. Maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na ni minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwedeng buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi namang pinagbabawal. Pero ma'am, bakit nga po hindi pa hinintay mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay na mag-iintay. Sipin mo, talagang yung Korte Suprema, iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6 at wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. So, hintayin na lang yun. Aabutin na niyan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. Okay, Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Hi, Sen. Good morning. Yes. Sen, your thoughts, kasi may mga nagsasabi ng mga legal luminaries na yung purpose ng Duterte Black o ng Mayorya, I mean the
ni Senator Marcoleta to dismiss, burahin yung impeachment case ni BP Sara, Basura, ay though nanalo ng 19-4-1 kagabi, lumalabas na mas nanaig yung adhikain ng Minoria dahil archive lang siya, dahil nandyan pa yung record ng impeachment. Ano pong thoughts niyo? Instead na i-dismiss na basura na talaga, parang mas nanaig pa yung gusto ng Minoria na i-table or halos kapareho lang kasi nung archive. Dahil yung archive, Ang nandyan lang table siya. hindi pareho ng archive, liwanagin natin. Ang table parang deferral, kumbaga postponement, tsaka na. Samantalang, ang archive, talagang, at parang final na yan. Kumbaga, dead files na siya. Unless may mangyari ulit, di buhayin. So, iba pa rin. Parang dismiss na rin. Kaya lang, may pagkakataon kung magbago yung Korte Suprema, which is highly unlikely to my mind, that it will be revived, if not by pulling out from the archives, but rather from a new resolution or a new effort and initiative on the part of the senators. So it's very unlikely that a unanimous Supreme Court decision will be overturned on motion for reconsideration. In the very unlikely case that it will be overturned, what's the guarantee na hindi rin mag-MR nga si VP Sara? Aantayin ba natin yan hanggang kingdom come? Kung ma-affirm yung decision, what's the guarantee na walang second MR? Meron pang nangyayari, nagkakaroon pa ng third MR. By the time all of these MRs are resolved, siguradong lampas na ng February 6. Meron pang pending na TRO, pero sa akin, wala nang wait yun. Pagkat alam naman natin, immediately executory, bakit magbibigay pa ng TRO ang Supreme Court? Yun na nga daw po, it defeats the purpose of dismissing the case and pagsunod I don't think so. doon sa sinabi na immediately executory dahil ab initio from the start walang impeachment, pero nagkasundo ang Senado na nandyan lang yung impeachment, naka-archive lang. Hindi, mabuti nga yun. The whole process of legislation is one of compromise, of give and take. Hence, I think the correction from a dismissal outright to an archiving is correct. Yung sinong manalo-matalo, di ko maintindihan, pasensya, kasi hindi naman ganun eh. Last on my part, kapag nagkaroon na po ba ng finality yung MR sa SC, may mga move pa ba na kailangan gawin para tuluyang ma-dismiss na or mawala na sa record ng Senado yung impeachment dahil naka-archive lang siya kahit na mag-final yung SC? No further action is needed. Except, as we said, in the highly unlikely event that the entire Supreme Court, all 13 justices reverse themselves, in which case we will clearly take action. Ma'am, may mga nagsasabi, nakakahiya daw yung naging decision ng Senate, isinuko daw pagiging independent at parang kinunsinti ang allegation ng corruption o katiwalian laban kay BP Sara. Sa palagay ko, wala kaming kinukonsinti, sumusunod lang tayo sa batas at yun nga, patuloy pa rin yung iba't ibang kaso kung saan sigurado akong mabubunyag ang kailangan mabunyag, mapepresenta ang ebidensya na nararapat at malalaman natin sa hunot dulo ang katotohanan ng mga pangyayari. Okay, Sandra. Sandra po, GMA 7. Ma'am, do you agree that the impeachment is as good as dead? Dahil nga po daw, para naman mailabas mo siya sa archive, kailangan din ng pagbutuhan at syempre yung numero na naman ay baka kapareho din kung paano kayo bumoto kagabi. Yes, it's dead, but it's not really buried. But yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court.
Kanina po may mga statements no sa House. Ang daming several, PR, several oo nga. congressmen against Okay you lang. dahil po dun sa mga Okay nasabi nyo kagabi. Hingi lang po ako reaction dun sa isang part. Ilang portions doon. Yun nga daw, sabi nila, the speaker did not act alone. They have the support of the speaker. And ano daw po, walang paggalang po daw sa House of Representatives yung mga nabitawan niyang salita. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romualdez. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang family feud kanino man, kung si Bongbong man, si Lisa man, si Speaker, pati si Toby, walang family feud. Ang issue talaga politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating taong bayan, and yet we may once again see the most corrupt budget in the history of the Philippines daw, sabi nung iba. Yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Okay, Tuloy-tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ng ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon. Ayan na naman. Bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan? Kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito. Puros politika na lang. Layo-layo pa ng 2028. Kadami-dami namang kandidato. Okay, bago tayo lumipas sa ibang issue, dahil ang daming magaganda pang issue, about impeachment pa rin, Aymar? Yes po. Okay. Opo, balikan ko lang po ma'am yung nabanggit niyo po kanina na meron pong mga ugong, meron pong mga nagsasabi about yung pag gustong palitan po si Speaker. Ano po ba yung reasons na nakarating po sa inyo? Hindi ko alam. Marites ako, pero limited yung pagkamarites ko sa House. So parang hindi satisfied sa ilang mga pronouncements or policies? Well, nung nag-file sila ng motion for reconsideration, di ba? Nag-file sila. Wala naman nakapirmang congressman. Nagtatanong ako sa mga kongresista kung pwedeng humingi ng kopya para prepared kami. Ito nga, para sa Wednesday, di ba? Magbobotohan kami. Sabi ko, para prepared kami, pwede ba humingi ng kopya? Walang mga kopya. Wala rin silang nabasa. Wala naman daw pinapirma. Kaya siguro nagrereklamo bakit hindi sila kinokonsulta, ginagamit ang pangalan ng House, wala naman palang sinabihan. I think ang nag-draft po nung MR as Solicitor General, Sorry? Solicitor General po yung Siya ba mag-file? Pero nag-file. nag-House of Representatives nung una, di ba? Opo, and Yung unang file, sabi House of Representatives. Mali nga yun dapat nga Solgen talaga. And some comments Pero na lang. maraming nga nagtanong at nagtataka kung bakit hindi nga nila nabasa muna. So isa po yun sa mga possible reasons dun sa gustong patalisikin si Speaker. Siguro makinig na lang kayo kina Toby Chanco, kina Duke Frasco, sa Davao Group. Mas alam nila, no? Mas kabisado nila yung mga nangyayari sa House. Siyempre, hearsay na lang tayo. Ang alam ko, talagang maraming hindi nakakaalam ng mga pangyayari. Nagugulat na lang sila at nababasa katulad natin. Ma'am, last question. Hindi dapat ganon. Opo, last po on my end. Dapat kasi talaga kinukonsulta lahat, di ba? May comments po kayo sa MR, ma'am, kasi may mga experts po na nagsasabi na it's well written, and yung iba pong mga senators ay umaasa na mapagbibigyan nga po yung MR dahil maganda yung pagkakasulat and yung arguments na nailatag doon. Magko-comment pa ba ako dyan? Ang kinote nila si Justice Ascuna na talagang bigatin.